So ito guys, sa mga nagtatanong sa akin, madalas, dami nag-PM kasi sa akin na to. Ano daw ang compatible na BB? Kasi pag bumibili sila, syempre, di ba meron kasi sa inyo, isang listahan ng mga BB. So, merong 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.3, 0.32, 0.36, and so on and so forth. Okay? So, ngayon tatanong ninyo, ano bang compatible na BB? Lahat naman yung compatible. Ang importante lang naman kasi pagdating sa airsoft, mapa airsoft pistol or mapa airsoft rifle or mapa airsoft submachine gun is the size of the BB should be 5.95 millimeter. Yun yung pinag-uusapan dyan. Okay, yun yung size. Kasi yun yung size ng barrel. So, hindi ka pwede gumamit ng 4.5 kasi maliit yun eh. Hindi ka pwede gumamit ng 5.00. Gets no? So, kailangan siya 5.95 mm. Actually, ano siya eh, nung kinakalipar ko kasi, kapag medyo pangit yung mga BB, yung mga pangit na brands, minsan makikita mo 5.92 mm, meron ganun. Tapos minsan may nakahalong 5.93, 5.94, ganyan. Pero normally, nasa 5.94 siya kasi pag makikita mo sa box, nakasulat dyan, plus, plus minus 0.01 mm. Parang ganun siya. So, yun yung option niya. So, basta kailangan 5.95. Okay, so, karamihan naman pag sinabi naman airsoft automatic na yun eh. Ngayon, yung mga makikita mo 0.20, 0.20, 0.23, bigat yun, bigat, weight. Kasi, parang ano siya eh, iba-iba kasi yung construction ng mga BB. So, di ko alam eh kung alam niyo, merong mga bagay, di ba? Merong mga plastic, mabigat, merong plastic, magaan, di ba? Parang ganun siya. So, parang depende sa quality ng material na ginagamit. Ngayon, yung mga sobrang bigat talaga na BB, actually, ano siya, meron na siyang meron ako 0.5. Tapos meron siyang halong stainless na powder para bumigat na siya. So, hinahaluan na nila ng bakal talaga. Tapos, alam ko namamagnet yun. Hindi ko nga alam buti namamagnet. Basta namamagnet siya. Okay? So, plastic pa rin siya, pero may halo na siyang stainless powder. Those are 0.5. Okay. So, ngayon, bakit, alam ko na-explain ko na ito. Bakit meron 0.20, 0.23, 0.25? Bakit iba-iba yung weight? Ano kasi yun, may kinalaman siya sa hop-up. Hop. Okay? Kasi ang BB kasi, nasa baril, umiikot kasi yan. Okay? So, kapag yung BB mo magaan, tapos mataas yung hop, tendency, pag putok man yan, depende sa FPS, pag dipad ng ganun, biglang akyat, gumaganon yun. So, para hindi siya umakyat, kailangan medyo heavier yung BB. Ganun siya. Okay? Medyo heavier para mas diretso siya. So, may mga meron siya mga timpla-timpla. Kaya medyo yung iba umaabot ng 0.5. Okay? So, depende kasi sa barrel. Ang mga barrel, iba-iba yung hop-up backing niya, iba-iba yung setting, iba-iba yung quality ng rubber, iba-iba yung kapit, no? So, doon sa mga mas gusto makaintindi, yung ibig sabihin ng hop-up is parang pectus. May pectus kasi yan umiikot. So, pag nadadaanan siya ng hangin, may pectus, umakit siya. So, pwede nyo rin i-google Magnus effect. Magnus effect yung tawag dun sa effect na nangyayari. Dun sa phenomenon na nangyayari. Kaya bakit umaakit yung BB ng pataas pag umiikot. Okay? So, yun yung dahilan kaya sobrang dami. Okay? Kasi nga, kung gusto mo nga lumayo yung dipad ng BB mo, yun yung medyo a-adjustin mo, yun yung medyo kakalikutin mo, yung hop-up. Okay? Ngayon, kapag hindi naman natin masyadong pag-uusapan yung hop-up, kasi nga, medyo complicated nga airsoft actually. Pero hindi naman siya ganun complicated. Okay? Ano siya, pag sabihin natin, para hindi natin mapag-usapan yung hop-up, para hindi natin mapag-usapan yung mga umaakit na bala, yung mga ganyan, kailangan yung distance mo doon sa target mo, medyo limited lang. Medyo maiksi lang. Okay? Kasi yung mga hop-hop na yan, gumagana lang yan pag medyo malayo na. Pag wala na siyang forward momentum. Kasi, kahit sabihin natin mataas na mataas yung hop mo,
Tapos yung BB mo, yung forward force niya, paglabas niya dito, malakas, hindi talaga yan aakyat. Kahit sabihin natin magaan pa yung BB. Parang for example, ginagamit natin 0.2, di ba? Ang lapit lang niya, hindi siya aakyat. Kasi ang lakas ng forward momentum niya eh. Gumagana lang yung mga spin, yung mga hop-up, kapag medyo malayo yung distance, tapos humihina na yung forward momentum ng BB. Pag humihina na yung forward momentum ng BB, yun, dun na yung part na aakyat na siya. Kasi nakarely na siya dun sa spin. Umiikot siya eh. Tapos may hangin na dumadaan sa kanya, doon na mag-take effect yung Magnus effect. Kapag kulang na yung forward momentum. Okay? So, what happens is, kapag limited yung distance mo dun sa target na binabarrel mo, so hindi masyado mag-work yung Magnus effect, hindi masyado mag-function yung hop-up mo. Okay? Ang mangyayari ngayon dyan is that the heavier BB tend to fly straighter na. So, pag gamit natin 0.2, tapos gamit natin 0.2, di ba? Tapos yung unit mo, medyo malakas yung power niya. What will happen is, paglabas ng BB mo kasi dito, parang ang dami pang pressure, yung BB mo naaalog ba paglabas? So, hindi siya consistent. Kaya pwedeng pumunta siya sa yung groupings niya, yung groupings, pag sinabi kasing groupings, is yung hits. So, pagka gano'n, may hits, ganyan. Malaki yung groupings niyan. Pag yung groupings, makita naman di ba? Hindi. Yan. So, ibig sabihin ng groupings is, for example, meron ka hit dito, hit dito, ito yung grouping mo. Kapag ka may hit ka dito, ito yung grouping mo. Kung gaano ka kumpol yun yung grouping. So, mas maliliit na grouping, mas precise or mas accurate yung barrel. Yung setup mo. Ganun siya. So, what happens is, kapag masyadong malakas yung BB, yung pressure, may pressure lumabas dyan, malakas yung pressure, tapos magaan yung BB mo, parang paglabas niya, parang, pag target niya, hindi siya diretso eh. So, tendency, pagka medyo malalakas yung mga unit, kailangan medyo bibigatan mo ng konti yung BB. Para paglabas niya, kahit na may konting hangin na nasa likod niya na tumutulak sa kanya na yung parang turbulence, parang gano'n, more or less, diretso pa rin siya. Kasi yung flight naman niya, ginaguide siya ng barrel. Pero dahil nga dun sa pressure, yung turbulence, na siya kapag magaan. So, makapansin mo, minsan pag nagre-recommend ako ng BB, sabi ko, either 0.25 or 0.28. Parang gano'n. Kasi, yun yung ginagamit sa competition. Di ba minsan sa competition kasi, parang, meron pa kami binabaril na plates, ganyan. So, minsan actually, 0.3 nagagamit ko. Depende pagka, meron talaga event na parang puro plates. Tapos parang pag nakita ko yung setup medyo malayo, gumagamit ako 0.3 para talaga pag tinamaan yung plate, mahuhulog. Kasi kapag magaan yung BB, wala siyang kulang yung kinetic energy niya. Kumbaga sa suntok siya, pag sinuntok ka, di ba? So, sinuntok ka ng kamay na maliit, mabilis yun. Mabilis. Kunyari, para si Manny Pacquiao at si Mike Tyson. Diba? Si Mike Tyson, malaki. Diba? Kaya, sino ba si Evander Holyfield? Sino ba yung Tyson Fury? Di ba? Malalaki. So, pag sumusuntok yun, parang yung speed ng suntok niya at saka yung speed ng suntok ni Manny Pacquiao, magkaiba. Kay Manny, mas mabilis. Pero si Manny, syempre, since mas maliit siya, yung kinetic energy nun, mas konti. Unlike kapag yung mga malalaking tao, Tyson Fury, malaking tao yun. So, pag sinuntok ka nun, tinamaan ka, yung kinetic energy nun mas malakas. Parang ganun din yung mga BB. Parang ganun din yung mga weight. Yun yung difference ng 0.20 saka 0.3. Meron difference na 0.1 grams, 0.10. Okay? Isipin parang konti lang, di ba? Pero may factor siya pagka nag-airsoft ka. Kaya pa minsan, pagka gusto mo talaga matuto, gusto mo maintindihan sinasabi ko, bili ka ng mga BB or manghingi ka. Meron kang kaibigan na meron, manghingi ka ng konti, tapos testingin mo sa baril mo. Kunyari, ginagamit mong bala, 0.20. Tapos gusto mo maintindihan yung mga pinagsasabi ko. Gusto mo maintindihan si sa Redman. Kasi meron tao ganun. Meron tao, pag nanonood na sila, nakikinig sila, hindi naiintindihan. Ako, minsan ganun din ako eh. Pero, ano sinasabi na to? Parang mahirap mo matutunan.
parang meron tao, parang ako, mas mabilis ako natututo pag hands-on ko siya. Tawag doon hands-on eh. Yung bang parang ina-apply mo kaagad, parang, di ba minsan may mga tinuturo, hindi mo maintindihan, kumbaga hindi mo naiintindihan mo yung sinasabi niya, pero hindi mo matandaan, hindi mo ma-absorb. So, merong mga ganong tao. So, pagka ganun kayo, nanonood ng mga videos ko, ang isang step dyan, isubukan yung bumili ng mga bala, iba-ibang bala na mabibigat. Kaya nga ako, actually, marami akong bala dyan, marami akong container eh, na iba-iba yung grams ng BB. So, meron ako mga vlog, minsan nakikita nyo, nagte-testing ako, iba-ibang bala yung ginagamit ko, parang ganun. Yun nga lang, yun na yun sa mga malalayo na yun. Pag malalayo na, saka mo lang talaga magagamit yung mga mabibigat kasi nga mag-a-adjust ka ng hap. Pero kapag magaan lang naman, di naman, pag malapit lang, di naman masyadong factor. It's more on pag may binabaril ka lang, kunyari, nasa competition ka, may binabaril ka na plate, gusto mo tumumba, more or less, kailangan mo ng medyo may force, medyo mabigat na konti, parang kinetic energy. Kasi minsan, merong plate na ganun. Kunyari, dito ka, di ba, may plate na ganyan. Ganyan yung plate. Tapos, pag binaril mo yan, sa sobrang gaan ng bala mo, pag baril mo ng ganyan sa kanya, ting, gaganon lang siya, oh. Ting, babalik siya ng ganon. Ting, meron minsan ganon. Kaya kailangan, hindi baling, hindi baling mahina yung FPS, basta, mabigat yung BB. Kasi meron kasi tinatawag na joule creep. Joule creep, yung ibig sabihin, is yung joule is the, parang ano siya eh, ano ba tawag yung joule? Nakalimutan ko na eh, parang, unit of measure ng energy. Joule ang tawag yata. Unit of measure siya, parang kilogram, parang ganon. Unit of measure. So, merong, pag mas mataas yung, pag using the same gun, ang joule ng 0.30 is higher than the joule of 0.20. Kahit mas mataas yung FPS ng 0.20. Kasi nga, yung 0.20, magaan siya eh. So, yung FPS niya, normally, nakikita mo na nasa, corona natin, pumapalo siya ng 300 plus, di ba? 300, ba? 60. Okay. Ngayon, ang mangyayari kasi, kapag ginamitan mo to ng 0.3, baka, lang to, pwedeng, hindi ko alam pero baka sabihin natin 300 lang, mismong flat. Or pwede siya maging 290 lang. So, mas mabagal yung FPS niya, pero, yung hits niya, pag tinamaan ka, mas masakit. Ganun siya. Okay? So, I hope na malinaw ko na explain kung ano yung difference ng mga BB, no?